Good afternoon everyone. So, nagkalo-kalo ko kay para lang may unik-unik po jutay ang atong story karong hapuna. Para ko og cowboy. Para naman medyo maiiba na ra. Tinanggal ko na rin yung aking arayos dahil ako ngayon ay isang cowboy. So, simulan natin ang ating storya ngayon. Pero bago mo na yan, kailangan mo na yung mag-subscribe muna kayo sa aking channel at hit nila yung notification bell dyan. Ako magsimula. Okay, magsisimula na tayo sa ating storya sa hapon na ito. Dear Ate Kay, tawagan mo lang ako sa pangalang Jen. Ako po ngayon ay isang byuda at wala na po akong asawa. Ang love story ko po at Kay nasisimula sa edad ko pa lang 18 years old. Nagtatrabaho ako doon sa isang catering at Kay. First pala niyan at Kay before anything else. Would like to shout out de ko sa akong mga kasamahan dyan sa trabaho ko. Ngayon na alam kong papanoorin ko to. Para naman kahit papano magdadagan viewers. Yun na nga Kay, magsimula tayo sa buhay ko. Noong dalaga pa ako Kay, nakapag-aral naman talaga ako sa pag-graduate ko ng high school. Nakapag-aral ako sa STI. At dahil medyo mahirap ang buhay at saka yung papa ko at mama ko hindi sa maka-afford na magbayad sa STI, na short kami sa budget kasi malang nag-stop ako at Kay. So naghanap ako ng trabaho at Kay at napasok ako doon sa isang bakery at Kay. Nagsiserve ako ng mga tinapay at Kay. At nalaman ko na pala ang aking palang amo ay nagki-cater ng mga birthday, kasal, at saka yung may yung binyag at Kay. Siyempre ang amo ko ay nagki-cater. Minsan pag nakulangan sila ng staff, kailangan doon sa may bakery magkuha sila doon ng tindera. So napili po akong masama sa pag-cater at Kay. Pero hindi na yun na at Kay kasi pumunta na ako ng pero bago pala yun at Kay na-meet ko pala doon ng lalaking nagbibigay sa akin ng isang bowl ng fruit salad. Hindi pala at Kay macaroni salad at Kay. Di ko alam bakit binigyan niya ako ng bukus macaroni salad at Kay. Pero yun na ang huli namin pagkikita at Kay. Kasi after noon at Kay hindi ako nag-duty kasi sabi ng kapatid ko pupunta kami ng Manila. So nainganyo din ako pumunta ng Manila at Kay kasi gusto ko rin namang mag-adventure. Kasi hindi na rin ako nakapag-aral kasi hindi ko yun natapos yung kurso kong computer science kasi medyo mahal ang gastos pala sa STI. Hindi afford ng parent ko. Kaya nang tapos ko magtrabaho doon sa bakery at Kay, pumunta na ako ng Manila at Kay. Pagkatapos nun at Kay doon nagtrabaho, hindi rin ako nakahanap ng trabaho doon sa Manila at Kay kasi yung mga papers ko hindi talaga ako sinurte sa trabaho at Kay. Nagalit ng kapatid ko na si Melda kasi sabi niya hindi na ako surtiho na mag-apply ng trabaho kasi siya daw hindi lang matanggap. Kaya nainis ako sa kapatid ko kasi sabihan niya ako na hindi daw ako surtiho na mag-apply ng trabaho. Kaya wala na rin siya nagawa kasi nandoon na ako sa Manila. Lumipas ang mga panahon at Kay hanggang sa naramdaman namin ang hirap doon sa Cavite at Kay. Kasi akala mo ba na okay lang doon sa Manila at Kay? Hindi pala. Mahirap pa lang doon sa Manila at Kay. Hindi pala basta-basta doon. Kaya nung una at Kay, teka lang. Kaya noong panahon na lay off din ang kapatid ko, doon na rin namin naranasan at Kay, napakahirap pala. Especially ang kapatid ko, wala rin naman siya maraming pera. Doon kasi kami nakatira sa kapatid ko na si Kuya Petong at Kay. Mahirap din ang buhay nila at Kay kasi siyempre asawa na siya at mga anak at Kay. Kaya naghanap-hanap pa rin ako ng trabaho nga hindi pa rin ako matanggap-tanggap at Kay. Hanggang sa
ang ate ko at tidakay naglagot na siya at tidakay kasi bakit daw ako matagal makatrabaho at tidakay, kaya tiis-tiis na lang muna ako sa lagot niya at tidakay hanggang sa dumating ang panahon at tidakay na yung pinsan ko na nangangalang Eleni ay may hinirekomenda siyang hapon para sa kapatid ko. Kasi ang kapatid ko na si Melda at tidakay, wala din naman siyang asawa at tidakay, kaya yun, pinatos din namin yung hapon at tidakay. At first at tidakay, akala ko ayaw ng ate ko ng hapon, kaya ayaw niya ng mga matsyanda-tsanda. Kaya lang at tidakay, na-realize niya, sinabi ko sa kanya na ate, tumatanda ka na, at saka ayaw mo naman kaya ng mga lalaki na walang cake. Ito na yata ang lalaking may cake. Kaya noon na naisip ng kapatid ko, sige na nga, try ko nga makipag-eyeball sa ano na ito, foreigner. So yun na nga, tidakay, nangyari na nag-eyeball na sila, tidakay. Dalatin ni ano kung anong story dyan. Basta nag-eyeball na kami ng ang ate ko, nag-eyeball na doon sa kanyang blind date na hapo ay foreigner. First nakita siya ng foreigner, tidakay. Na in love agad ang ano at tidakay, foreigner. At hindi na siya pinakawalan ng tidakay. Yun nagsimula tidakay na ano ba? Quiet kayo dyan! Yun nagsimula tidakay na nagkapera na kami tidakay kasi may nagbibigay na sa amin. Nagsimula na kami hindi na maghirap at tidakay kasi yun na nga, nagkapera na kami hanggang sa bumalik na sa United of Africa ang boyfriend ng ate ko. At yun na nga at tidakay, kaya wala na yung kanyang boyfriend na taga-Africa at tidakay. Kaya naisipan na namin umuwi ng Davao at tidakay. Pagdating namin sa Davao City at tidakay, dumiretso kami sa Tagum kasi hindi pala Davao City ang bahay namin. Nasa Tagum pala. Yun at tidakay. Pagdating namin sa Tagum at tidakay, so doon na kami. Naging masaya na ulit ang buhay namin doon. Katapos naman at tidakay, tumambag yung African at tidakay. Nakapunta siya sa Tagum at tidakay dahil gusto niyang pakasalan ang aking ate na si Melay at tidakay. Mabuti na lang at tidakay at pumayag ang ate Melay ko na magpakasal siya sa African at tidakay. Kaya noong nagpasal sila at tidakay, syempre kailangan naman ng African na mag-stay sa isang hotel at tidakay. So pag-stay namin doon sa hotel at tidakay, nakita ko yung lalaking nakita ko doon sa yung nagtatrabaho pala ako sa bakery at tidakay. Nakita ko siya doon, nagtatrabaho pala siya doon sa Maya Birds Hotel. Doon pala siya nagtatrabaho sa Maya Birds Hotel at tidakay. Kaya araw-araw na akong pumupunta doon sa Maya Birds Hotel at tidakay. Kasi nandoon pala siya, isa pala siyang waiter at tidakay. Kaya nang nakita ako ni Ganggang na doon pala ako at tidakay, yun na at tidakay. Natataka ng mga kapatid ko bakit palagi akong pumupunta doon sa Maya's Hotel. Sabi ko nandoon ang ate ko kasi nandoon yung African. Kaya yun na nga at tidakay hanggang sa nagkakilala ulit kami at nagkainlaban. Bumisita na siya sa bahay namin at tidakay. At yun ang simula ng aming love story at tidakay. Lumipas sa mga panahon at tidakay, sinagot ko na si Ganggang at tidakay. Hanggang naging mag-boyfriend at girlfriend kami at tidakay. At first at tidakay, masaya ako at tidakay. Dahil palagi siya magdala ng bring house na lechon tuwing nagkikater siya at tidakay. Kasi pag mga waiter at tidakay, pwede palang magtabi ng lechon. Kaya busog na busog ako at tidakay sa mga bring house ng aking boyfriend na si Ganggang at tidakay. Hanggang lumapis ang mga panahon at tidakay. Siyempre at tidakay, palagi kami nag-date. Nagagalit ang papa ko at tidakay. Kaya dumating ang panahon na sinipa niya ang pintuan ng bedroom ko at tidakay. Sinabi niya, Jane, kailan kaya pakakasala ni Ganggang? Hindi ko, bakit? Kaya sinabi ko, Kaganggang na mamanhid ka na siya sa bahay namin. Kaya at tidakay, hindi nagtakay.
Sabi ni Ganggang, sige, mamanhikan ako sa inyo. Dahil, mahal kita. Yun ang nangyari na Tidakay. Namanahid ka na sa akin si Ganggang. At yun ang simula ng aming adventure. Nagpakasal kami at Tidakay sa isang bonggang kasalan. Sa hotel na espesyal talaga ang kasal namin at Tidakay. At ang aming mga ninang at ninong ay mga mayayaman lahat. Kasi ang aking husband Tidakay, marami siyang connection kasi masyado siyang approachable. Kaya yung video namin free lahat kasi ginawa niyang ninang at may-ari ng kamera. Kaya yun na, nagsimula na kami maging masaya. Matagal kami nagka-baby at Tidakay. Siguro mga 7 years in the making po kami. Hindi talaga kami biniyayaan ng anak at Tidakay. Hanggang sa dumating ang panahon at Tidakay na sa awan ng Panginoon at Tidakay, nagkaroon kami ng baby na lalaki at Tidakay. Nabuntis ako at Tidakay. Yun na nga, lalaki ang naging anak namin at Tidakay. Pagdating ng mga panahon at Tidakay, kung kailan ba naman kami magka-baby at Tidakay, yun pa naman ang panahon na yung bang naging madalang ng customer ng hotel at Tidakay. Kaya sabi ng management doon na kailangan niya ang mga mataas na mga ranggo. Like for example, yung manager ka, gawin ka na lang nila ng tagalinis ng yung sa kwarto. Kaya yung darling ko naman na si Ganggang, isa siyang decoration sa wedding siya, sa mga flower siya at Tidakay. At sanabi ng amo niya na, Ganggang, mula ngayon hindi ka na magiging taga-design ng kasal. Sabi ni Ganggang, ano na lang ako, tagahugas ng plato, o gusto mo bayaran ka na lang ka namin o maghugas ka ng plato. Kaya at Tidakay, nag-resign lang siya at Tidakay at tinanggap niya yung kanyang bayad na mga lang yun, maliit lang yun at Tidakay. Kaya ang bayad niya ay ginawa niyang negosyo at Tidakay. Ako naman at Tidakay, patuloy pa rin ako magtatrabaho kasi alam mo naman ako, tatrabaho ako. Ang anak namin, doon namin iniiwan namin doon sa in-laws ko, minsan dito sa bahay namin at Tidakay. Hanggang sa wala ng trabaho ang aking husband at Tidakay. Pero ako okay lang kasi nagtrabaho naman ako at Tidakay. Hanggang sa yun na nagnegosyo na lang ang asawa ko ng yung arawan at Tidakay. Hindi rin naging successful yung gagawa niyang mga arawan at Tidakay kasi alam mo naman sa friendly ka at Tidakay, wala rin klaro magbayad kung mag-utang sa kanya. Kaya alam mo at Tidakay, wala na din nangyari sa arawan namin at Tidakay. Kaya nag-ihaw-ihaw naman siya ng isda at Tidakay. Ayun, hindi. Nag-ihaw-ihaw naman siya ng baboy at Tidakay. Napakahirap pala mag-ihaw-ihaw at Tidakay kasi pag sabi utang ako ng karne, pag tingil mo pagkabukas, pagka mga ilang araw, pagpunta mo sa bahay nila, palagi nakasarado. Minsan, hindi ka pa niya hinaharap o minsan hindi ka na niya kilala. Ganyan pala ang mag-utang at Tidakay. Kahirap pala at Tidakay pag magsingil. Kaya hayon, ang negosyo ng aking husband at Tidakay, unti-unting nalulugi at wala na siyang kapital at Tidakay. Kaya nakikita ko sa kanya talaga Tidakay na para siyang na-prostrate, pero pinabayaan ko na lang at Tidakay. Kasi minsan nakapagsanlay naman siya ng yung may ikakasal tapos siya ang mag-decoration. Kaya para sa akin, akala ko okay na yun. At alam mo ba, Tidakay, pinabayaan ko na lang siya Tidakay kasi siyempre mahirap din naman na ipilitin ko siya na talaga. Total, kahit pa paano kumikita naman siya sa pag niya, yung personal na nag-cater siya at Tidakay yung may kasal. Hanggang hindi ko na nalaman ang mga pangyayari sa buhay niya kasi araw-araw mo siyang umaalis sa bahay namin. Pagka mga 2 days, 3 days, babalik naman siya. Kasi sabi niya doon daw sila sa live lugar na kikater. Kaya kailan yun sa akin at Tidakay. Hanggang dumating ang mga araw doon at Tidakay, natataka na ako at Tidakay. Bakit marami na siyang naging mga kaibigan, mas lalong dumami ang kaibigan niya at Tidakay. At hindi lang yun at Tidakay, marami na rin siyang mga bisita.
Kaya pinabayaan ko na lang kasi baka ano lang yun niya sa negosyo niya na nagki-cater at nagpa-decoration ng kasal Tidakay. Hanggang sa dumating ang mga panahon na Tidakay, basta nalaman ko na lang na marami tulang palagi siyang maraming pera at marami siyang kausap sa telepono. Minsan palagi niya ako nililibre, lahat ng gusto ko binibigay niya sa akin. So akala ko at Tidakay, yung income lang niya sa pagkikater, yun lang ang alam ko. Wala din naman ako pala tanong kasi at Tidakay. Dumating din sa punto na tag 3 days, 4 days siya na hindi umuwi ng bahay. Pag uwi naman niya, sabi niya galing siya nag-cater. Kaya pinabayaan ko lang yun at Tidakay. Kasi pwede ko naman siya kontakin anytime kasi iniisip ko rin sa ano niya, trabaho niya nag-cater. Hanggang sa dumating natin ang panahon Tidakay na nataka ako bakit napakarami ng pera niya. Sabi daw niya ano daw yun sa negosyo niya. Pinabayaan ko lang at Tidakay kasi hindi naman niya kami pinabayaan at masyado kaming bongga sa panahon na yun. Bonggang-bongga kami, hindi ko alam. Hanggang sa dumating ang panahon na bihira na lang siya umuwi sa amin. Minsan na lang madalang na at Tidakay. Hanggang sa nalaman ko na ano na pala siya sa manok, yung pangsabong ng manok. Nagdala siya ng pangsabong sa amin ng manok. Yun, nagsimula na siyang sa yung naging isang sabongero na at Tidakay. Pinabayaan ko na rin total para na maligaya din naman siya sa pagsasabong niya. Ang dami niyang mga manok na inaalagaan sa amin at Tidakay. Tsaka pupunta pa siya kahit saan para ng manok, nagsasabong siya. Pinabayaan ko na lang total kung manalo naman, bongga naman kami kasi pag manalo siya ng sabong at Tidakay, binigyan niya ako ng pera. Tsaka kain kami ng marami, pati papa ko binibigyan niya kasi syempre panalo siya ng sabongero na din papa ko at Tidakay. Yun at Tidakay, hanggang sa lumalan talaga na marami na talaga siyang pera Tidakay. Hanggang sa dumating ang panahon na nalaman ko na nagkaroon pala siya ng ganong klaseng trabaho at Tidakay. Na hindi lang pala sa pagsasabong at pagkikater ang alam niyang trabaho at Tidakay. Alam mo at Tidakay, nang malaman ko ang trabaho niya at Tidakay, nawala na ako sa mundo at Tidakay. Hindi ako namatay at Tidakay. Kasi hindi naman yun nung nawala na namatay, kundi na-hopeless ako sa buhay at Tidakay. Kasi hindi ko inaasahan yun. Na ganun, ilang beses ko siyang pinapalaya sa bahay namin. Pero alam mo at Tidakay, kahit pinapalayas ko siya, kahit pinaawit ko siya at Tidakay, bumabalik pa rin siya sa bahay namin at Tidakay. Dahil iniisip ko naman, hindi niya kayang iwan ng anak namin. Siyempre, nag-iisa lang yung anak namin at Tidakay. Kaya wala na ako magawa. Hindi ko naman siya pwedeng awayin, pero dahil mahal ko siya at Tidakay. Pero nung malaman ko anong merong negosyo siya at Tidakay, na hate talaga ako sa kanya. Kaya para ako na hopeless, nagigalit ako sa kanya. Wala rin na, yun pa rin hanggang sa dumating ang panahon at Tidakay, binabayaan ko na lang siya kasi kahit anong pilit ko na kailangan na niyang mag-iba ng trabaho, pero hindi na talaga siya makontrol at Tidakay kasi nahook na siya sa maraming pera at nahook na siya sa power sa trabaho niya na Tidakay. Kasi sabi niya sa akin, pag marami ka palang pera, kahit sino pwede mo parang paluhurin. Yun ang sabi niya sa akin kasi pag may pera ka, ikaw pala ang makapangyarihan. Kaya noon nag-start na po ako na parang naano na ako sa sarili ko at Tidakay. Dumating ang panahon na na hopeless ako at dumating sa puntong na ano ako at Tidakay, na depress ako at Tidakay, at pumasok sa katawan ko, sa utak ko ang depression dahil sa iniisip ko bakit nagkaganon ang aking asawa, bakit siya naghanap buhay, bakit ganong klaseng trabaho ang pinasok niya. Maraming beses ko siyang sinabihan na kailangan mo nang tanggalin at putulin ang mga ganyang klaseng trabaho at pagdating ng panahon magsisihan mo yan. Pero hindi na pa rin siya nakinig sa akin at Tidakay, hindi ko siya kaya kontrolin. Kaya noon wala na rin ako nagawa sa kanya at Tidakay. Dumating na sa punto na nasira na rin ang utak ko, para ako nabubuang na talaga at Tidakay. Iyak ako ng iyak, nadidepress ako hanggang dumating na ano na lang ako, dumating ka na bang sampre, hanggang dumating ang panahon na Tidakay na
ako ay dumana sa isang depresyon na para akong tirilin at tinakay. Kaya ang ginawa ng aking mga kapatid, pinasay ko nila ako doon. And ina-advisean ako nila na kailangan ko mag-move on at hindi ko masyadong mahalin ang aking asawa at tinakay. Totoo lang at tinakay, mahal na mahal ko ang asawa ko at tinakay. Pero kailangan ko na talaga mag-move on. Kasi kung i-ano ko lang yung sarili ko sa asawa ko, wala mangyayari sa akin, mabubuang talaga ako. Kasi syempre paano naman yung anak namin kung iisipin ko pa yung asawa ko na ganun ang trabaho niya. Kaya pinabayaan ko na lang siya tinakay hanggang sa pinaalis ko siya sa bahay namin at tinakay kasi natakot din naman ako at pamilya ko. Kaya nung umalis sa bahay namin at tinakay, pumunta lang siya doon tuwing mamasyal kami, magsimba kami, or may kailangan siya sa anak namin o walang gatas. Pero alam mo, tinakay, hanggang kahit iba ng bahay niya, tinakay, palagi pa rin siya pumupunta sa akin. Siyempre, kami kahit ng pamilya niya, tinakay. Yun ang nga, tinakay. Pinabayaan ko na siya sa trabaho niya, let go ko na siya at yan ako na lang sa Diyos anong mangyari sa buhay niya kasi hindi ko naman siya kayang kontrolin at tinakay hanggang sa syempre marami ka na naririnig na yung mga ganitong tao na nagninegosyo ng mga bawal na gamot ay pinapatay talaga sa amin dito at tinakay. Kaya sabi ko sa kanya na baka isang araw ikaw naman susunod dyan. Sabi niya hindi daw siya maniwala kasi malakas daw ang kapit niya. Kung bahala ka dyan hanggang sa dumating ang araw at tinakay na 2 days siyang hindi umuwi. Pinunta na ko ng kapatid niya at tinanong ko kung nagkapunta ba doon ang kapatid na. Sabi ko hindi siya nakauwi pero nasanay na kasi akong 3 days siyang hindi umuwi. Nung malaman ko at tinakay na nalaman ko at tinakay na July 1 yun at tinakay. Nalaman namin na pero sinabihan ko pala yung kapatid niya na i-check niyo muna doon sa hospital, sa police station. Tsaka pinakahuling sinabi ko at tinakay, check niyo na sa punerarya. Hindi ko alam kung nasabi ko at tinakay. Nung na-check nila doon at pinakalas talaga doon at tinakay yun nakita nila doon at tinakay. Alam mo nung sinabi ng kapatid niya nandito na si Ganggang at tinakay na wala na pala siya kasi wala na siya, napatay na pala siya. Iwan ko kung sinong tumira sa asawa ko at tinakay. Alam mo, tinakay, parang bumagsak ang mundo ko. Nalugmok ako. Dahil kahit ganun lang ang asawa ko at tinakay, kahit ganun ang hanap buhay niya at tinakay, mahal na mahal ko ang asawa ko at wala ko nakikita katulad niya hanggang sa ngayon. Kaya nung malaman ko na wala na ang asawa ko, pinuntahan namin doon talaga sa akin. Nakita ko doon at tinakay ang bangkay niya. Diyos ko, para talaga ako mamamatay sa lungkot nung nakita ko siya doon na wala na siyang buhay doon at tinakay. Hindi ko magawang umiyak. Tinitingnan ko lang siya doon para akong natulala. Hindi ako makapag-isip bakit nangyari yun, bakit nagkaganito. Kaya nung nasitala namin lahat, yun at tinakay, natinan namin siya sa huling hantungan niya. Ang sakit ng aking nararamdaman, nalulungkot ako at tinakay kasi sa totoo lang hanggang ngayon hindi pa ako nakapagmahal ng ibang lalaki kasi hindi na ako nagmahal ng ibang lalaki kasi wala akong nakitang kapalit niya sa puso ko. Ngayon at tinakay, malaki na po ang aming anak, magsi 6 years old na po siya at malapit na rin siyang mag-elementary at tinakay. Kaya napasalamat din ako kahit papano at may naiwan na remembrance na galing sa kanya na kamukha niya. Kaya ngayon ako ay nagtrabaho at kailangan ko magtrabaho para sa aming anak at nakamove na rin ako at tinakay sa nangyari sa ating buhay. Hanggang dito na lang po ako at tinakay. Hanggang dito na lang po at tinakay. Ang nagmamahal, Ate Jen. Psst, psst, quiet mo. So, Ate Jen, ako, kasi ano pala ang buhay mo,
masalimuot. Pero okay lang yan, Ate Jing. Babayaan mo na lang yung mga pagsubok na yan. At least ngayon, nakarecover ka na sa iyong mga napagdaanan sa buhay. Talaga naman talagang ganyan. Ang mga buhay ay may mga pagsubok yan. Hindi naman pwedeng hindi ka subukin ni Lord. So ngayon, naging wala ka ng asawa, nabiyuda ka na ngayon. Bayaan mo na lang ang pagkabiyuda mo. Baka darating ang araw na may ibibigay ang Diyos sa iyo ng lalaki na muling magpapatibok sa iyong puso. Ipagdasal mo lang yan kang Lord na sana makakita ka ng lalaki na masigit pang magmahal sa asawa mong na mayapa na, diba? Sige, yun lang po ang ating sender ngayon. Sana nagustuhan mo ang kanyang istorya. Hanggang dito na lamang po. Nagmamahal at Kay.